Marami sa atin ang may iba't ibang paraan ng pagpapakita ng kanilang pagmamahal. Ang ilang ay sa mga material na bagay, mamahaling gamit, kasuotan, at ang ilang naman ay sa pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa paraan abot lamang ng kanilang makakaya. Ika nga nila, action speaks louder than words. Kaya naman, isang post ni Ruslan Colicov ang nag-viral patungkol sa pagpapakita ng kaniyang pagmamahal sa kaniyang amang may schizophrenia. Ruslan, as of this moment, yung viral post mo sa TikTok na pinapakita mo yung grocery list ng papa mo na pinapadala mo sa kanya ay umabot na ng 3.4 million views. Ano bang kwento sa likod nito at ano ang nagtulak sa iyo to share this story with everybody? Okay. Bali, ma'am, ganito po yung nangyari. Nag-start po ako na mag-share ng advocacy ko regarding schizo nung pag-join ko po ng mga pageants. And suddenly, naisip ko na i-share yung tunay na story ng father ko, which is yung nangyayari sa amin na nagpapadala po siya ng sulat every time na meron siyang request. Since bawal po ang cellphone inside the rehabilitation center, sinusulat niya po ito and then pinipicturean po ng nurses. And then, yung natatanggap ko po na lista po ng groceries, yun po yung pinapamili ko po mga request po niya like biscuits, sometimes po mga chips. Ayun po. Yun po yung, doon po nag-start din. I shared it to TikTok. Hindi ko po in-expect na marami din po pala ang nakaka-experience ng schizo. Kailang nagsimula itong pagsisend sa'yo ng iyong papa ng kaniyang grocery list? Actually po, ma'am, nung time po na pumasok po siya ng rehab, it was 2001. So, yung time po na yun, bata pa po talaga ako. And ito pong pag nung college student po ako, nag-earn na rin po ako kahit paano. Doon po ako nag-start na mag-support sa kanya. And then, eventually, nung pagka-graduate ko, ako na po yung bumibili po ng mga groceries niya and then medicine. Pero, balita naming Ruslan ay sinabihan ka raw ng iyong lolo at lola na huwag ipagsabi ang sitwasyon ng iyong papa. Paano mo ito tinake bilang isang bata? At paano mo ito tinanggap na ganito ang sitwasyon mo growing up? Actually, nung una po, ma'am, mahirap po talaga tanggapin na you have the responsibility na nag-aabang sa'yo. But still, maiisip mo po talaga that they are still your family. Alam niyo po yun na yung pagmamahal po yun nangingibabaw. And I know that some of those people na merong nakaka-experience ng ganito mga family members na may schizo, minsan napapagod din po talaga tayo, but we need to keep moving forward kasi mahal po natin sila. Huwag po tayo mapapagod even though schizo until now ay wala pa pong cure, pero ang mahalaga po ay nakakasama po natin sila. May chance pa ba ang papa mo na makalabas sa rehabilitation facility? I am still hoping. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa, ma'am. Actually, lagi po ako nagpe-pray kung ano po yung plano ni Lord, and hindi po ako nawawala ng pag-asa araw-araw. We all know na nagtitake po siya ng medicine, ang mga nasa rehab, ang may schizo, nagtitake po sila ng medicines, and I'm really hoping one day na mawawalan po ng sakit yung father ko and gumaling na po siya ng tuluyan. Ilang taong ka nung ma-diagnose ang papa mo ng schizophrenia at pinasok sa rehabilitation facility? Nung na-diagnose po siya, 1-year-old po ako nun. Growing up, gaano kahirap ang lumaki ng walang father figure? To be honest po, ma'am, medyo hindi po ako nahihirapan dun po sa part na nandyan po yung lolo ko. Pero after po nung high school na po ako, parang dun ko na po mas naramdaman na kailangan ko po pala ng father in my life. Na okay, hinahanap ko na po yung father figure at that moment na yung mga kaklase ko na lumalabas sila ng mga family nila. Then ako, ano ba yung pwede kong gawin? Ano ba yung, like say for example, attitude na pwede kong makuha sa father ko? Which is, hindi ko po kasi siya masyado nakikita. Yun po yung mga challenges ko before. Pero anong naramdaman mo nung 2013 na muli mong nakasama ang iyong papa? Sa una po, medyo nakakatakot because of the story na kwento po sa akin ng mga lola ko and ng mother ko. Pero the more na lumilipas po yung mga araw na nakasama ko po siya nung high school ako, nilabas po siya sa rehab, mas nalaman ko po kung ano po talaga yung pinaka-meaning ng schizo, ng sakit niya, at mas naintindihan ko po. Pero never niya po ako napagbuhatan ng kamay or talagang ramdam ko po na anak niya pa rin po ako. Kumbaga kahit po meron po siyang sakit na schizo, hindi po siya, parang wala po siyang sakit when it terms sa pagiging ama.
May napansin ka bang ibang behavior sa papa mo nung bumalik siya nung time na may enough knowledge ka na tungkol sa schizophrenia? Yes po ma'am, actually marami pong pagkakataon na mas naintindihan ko nga po yung sakit na schizo na kikita ko po na nag-hallucinate po siya, like meron po siyang kinakausap sa kwarto niya, and then ako po bilang bata, as a curious kid, tatanungin ko siya pa, sino kausap mo? Sabihin niya, wala. So, doon mas naiintindihan ko po kung ano po talaga ang pinaka-ibig sabihin din na i-research as a kid. So, ayun po. Kasi siya po yung kasama ko sa bahay, so kailangan ko rin po talaga malaman that time. Gaano kahalaga sa iyo itong advocacy mo na itigil ang stigma ng mga taong may mental disorder? Sobrang importante. Like, ma'am, ang dami po kasi nakakaranas ng mental health problems, not just schizo. Let's broaden po. No? Mental health, sobrang lawak po talaga niyan. And gusto ko po silang i-inspire that there is always a way. Lagi po may paraan at gusto ko po i-break yung stigma that mental health should be a normal discussion po in this, dito po sa Mundong Ibabaw. Balita namin, sumasali ka rin sa mga pageant. Paano nakatulong itong kwento niyo ng papa mo sa mga naging laban mo? Actually po nung una, hindi ko po na-emphasize yung aking advocacy and hindi ko po nakukwento yung story ng aking father. Ang advocacy ko po before is mental health. Was mental health lang po talaga. Then eventually na-realize ko na habang tumatagal po yung pag-joins ko sa mga pageant, kasi ang dami ko na po talaga nasariyang pageant, mas na-realize ko po na kailangan ko po palang i-share yung story ng father ko. That's my calling in world of pageantry. So, nung shinare ko po yun, I think that's one of my advantages po sa pageantry. To be a genuine and a unique candidate po sa isang pageant. Ano yung fondest moment at memory mo with your father? Meron pong mga times, ma'am, na lumalabas po kaming dalawa nung high school ako. We go to church, then meron po mga times na namamasyal po talaga kami. But meron din po maiwasan na may mga times din po na lumalabas po yung sakit niya kapag nasa labas po. Like, nakakalimutan niyo po na may pumunta kami sa ganitong lugar. So, we need to go back ASAP po sa bahay. So, ang gagawin na lang po na pag-uwi namin, nood po kami ng movie or makikinig po kami ng new wave music. If you're familiar po sa new wave, it's like panahon po nila yon kasi my dad was a bahista in a band. So, gustong-gusto niya po makikinig ng music. Parang yun po yung pampakalma niya in a way. Ano yung mga bagay na ginagawa o sinasabi ng papa mo na napapatunayan niyang mahal ka niya? Never niya po ako sinaktan. Usually po, if you have a schizo, mayroon kang mga delusions or hallucinations po that nasa ibang world ka po talaga. So, yung reality mo po at this moment, hindi mo na po alam yung ginagawa mo. Pero, I'm just amazed how it works na yung father ko, never niya po ako nasaktan. Kahit po, may times po na may mga story po na nasaktan po niya yung mother ko when I was a kid. May mga plans and dreams ka pa ba para sa papa mo at para sa inyo? Yes, of course. Gusto ko po magkasama ko po kami pagdating ng panahon na magaling na po siya and ready na po siya to see the beauty of the world. Kasi for his whole life, nandun po siya sa loob ng rehab, though they have their activities, but iba pa rin if maipasyal ko siya sa pinakamagagandang places here in the world. May gusto ka bang message para sa iyong papa kung sakaling napapanood niya tayo ngayon? Pa, I'm here. Magpagaling ka pa and I will not stop praying for you. And andito lang ako palagi to support you and guide you and to love you. Maraming salamat, Ruslan, sa pagbabahagi ng nakakaantig mong kwento. Mga kada, ang kwento ni Ruslan at ng kanyang ama ay patunay lang mga kada na magbago man ang tingin natin sa mundo, mawala man ang kulay ng ating buhay, may isang bagay na mananatili pa rin sa atin. At ito ay ang pagmamahal. Ang pagmamahal na limutin man ang panahon ay mananatili pa rin nakaukit sa ating mga puso. Ang pagmamahal na buo at tiyak. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes and for more Kada
umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.